Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng Panginoon, ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eukaristiya na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahabili ng bagong utos at pananalangin ng Panginoon sa ipagkakaisa ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa pagsasariwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin nating makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya naman, marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis sa ating mga kalooban. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan, na ipinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago pang magpakailanman para sa giliw niyang sambayanan. Ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa iisang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 na buwan. At sa kinakabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at iapapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang lebadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Pasko ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makikita kong may pahid ng dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y niligtas, hinalinga at inubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Alis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa alis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya."
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tatayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Pasko. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, nagubad ng kanyang panlabas sa kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kaya sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na. Sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa,
Siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa ating lahat dito sa ating pagdiriwang. Ito po ang pagdiriwang ng huling hapunan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huling hapunan na natin to. Ayaw. Ayaw pala, no? Pero ito ang tawag sa pagdiriwang natin, no? Pagdiriwang ng huling hapunan ng Panginoon. At talagang kung paanong mainit ang panahon, painit din ng painit ang takbo ng kwento ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya nga sabi, no, malapit nang matapos ang oras o panahon ni Jesus dito sa mundong ito at alam na niyang siya ay lilisan na, aalis na. O dahil aalis na siya, ano ang gagawin? Ano bang dapat gawin? Kung bilang na ang oras niya, bilang na ang sandali niya, ano ang gagawin? Magmumokmok? Madidepress? Hindi. Sa mga huling sandali, nais niyang ipamalas ang kanyang pagmamahal. At gagawin niya yan sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang mga alagad. Siya mismo, narinig natin sa kwento, siya mismo ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Ang mga alagad ang tawag sa kanya, Panginoon, Boss, Sir. Siya ang pinakamataas, pero dahil sa kanyang pag-ibig, siya ang gumawa ng pinakamababang gawain ng isang alipin. Tandaan niyo po, no? May level ang alipin noon. May alipin na tagahawak ng tsalis. May alipin na tagahawak ng kutsara. May alipin na tagahawak ng damit. May kanya-kanyang level yan. Ang pinakamababa ay ang maghugas ng paa. Alam niyo naman dati, wala namang sapatos. No, talagang maalikabok, wala namang semento, wala namang espalto, lupa. At isang bahagi ng hospitality ng bawat tahanan, kapag may dumarating o kahit sila mismo, kung sila ay galing sa labas, uhugasan muna ang paa bago ito pumasok. Kaya nga kung makikita niyo po yung mga bahay doon, magnanakaw yan eh. Ba't ako atin? Ba't ako makikikain dyan? Eh, ang daming issue niyan sa buhay. Pabida nga yan eh. Ba't ako atin ng misa? Di ba? Tanungin ko po kayo. Kailan kayo huling naghapunan na sama-sama bilang pamilya? Kailan? Naalala niyo pa ba? Bakit hindi na nagsasama-sama? Kasi, sabi ng mga anak, yung tatay, babaero. Yung tatay, mabisyo. Sinong gaganahang sumalo dyan? Sinong gaganahang sumalo? Kumakain, bunganga ng bunganga. Yung nanay. So, huwag na lang. Huwag tayong magsalo-salo. Kaya kanya-kanya.
Hindi na nagtitipon kasi lagi tayong nag-iisip, ang iniisip natin yung kahinaan ng bawat isa. At yun ang nagiging dahilan para hindi tayo makisalo. Pero dito, sa misa, ang ginagawa sa atin ni Jesus, tanggap niya tayo eh. Alam niya, may nagawa tayong kasalanan kanina, kahapon, ng isang linggo, alam niya. Alam niya na maghuhudas ka. Alam niya na i-deny mo siya. Baka nga bukas, no, wala ka na dito. Biyernes Santo bukas, nasaan kayo bukas? No, alam niya, wala kayo dito. O kaya, huling hapunan na ito, sayang naman, wala kayo bukas eh. Ay, hindi, sana wala kayo, hindi yung mawawala na kayo bukas. Magkaibukas. Diba? Kung unawain lang natin na mabuti, ito ang ginagawa sa atin ni Jesus. Tinatanggap tayo. At alam ko, mahirap yon para sa atin. Kaya nga, pwede nating hilingin sa Lord, tulungan mo naman ako. Nahihirapan kasi akong tanggapin eh. Nahihirapan akong unawain na yung anak mo, pasaway, yung magulang mo, irresponsable. Nahihirapan ako eh. Yun isang grasya na pwede mong hingin sa Diyos. Para nang sa ganon, kahit na may mga kasalanan tayo, mananatili pa rin tayo. Ang pipiliin mo at ang magiging desisyon mo ay manatili pa rin sa hapunang ito. Iba, no? Ang parokya natin, may pinagdaanang matindi. Kaya yung iba, ba't ako pupunta dyan? Ang daming iskandalo dyan, daming iskandaloso dyan. Ba't ako pupunta? Ba't ako magsisimba pa dyan? Kaya, nagdidesisyon, hindi na lang ako pupunta. Pero alam mo, kapag umalis ka, napakalaking kawalan sa iyo. Kasi kay Jesus, gagawin niya ito. Sino man ang manatili, gagawin niya pa rin. Ipamamalas pa rin niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapatawad. Gagawin at gagawin niya ito. Pero kailangan din magdesisyon ka. Manatili ka. Sa umpisa, nagiging mahirap sa atin. Minsan nagkakaroon ng awkward. Na-awkward tayo. Pero manatili ka. Kahit sa bahay, no? Sa tahanan ninyo. Kasi nga, hindi kayo nasanay. Nasanay lang kayo na hindi magkakasama. Pero kung uunti-untiin din, masasanay din ulit. Lalo na kung uunawain mo at lalawakan mo ang iyong pangunawa. Hindi perpekto ang iyong pamilya, ang ating pamilya. Hindi sila perpekto at kahit ako, kahit ikaw, hindi ka perpekto. Kailangan lang natin matutunan kung paanong tinanggap tayo ni Jesus sa kabila ng ating mga kahinaan. Kailangan din natin matutunan tanggapin ang bawat isa. Doon na yan papasok yung pagpapatawad, doon na papasok yung pagtanggap natin muli sa isa't isa. Kaya, no, sabi ni Jesus, binigyan ko na kayo ng halimbawa na dapat ninyong tularan. Amen? Manatili pong nakaupo. Ngayon ay ating matutunghayan ang paghuhugas ng paa ng mga apostol.
Tatayo na po ang lahat. Mga kapatid, kaysa ni Kristo na tinipon tayo sa hapag ng kanyang katawan at dugo, ipabot natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, upang ang ating pagdiriwang ng 3 araw na ito ay matulungan ang bawat Kristiyano na lumalim ang pananampalataya at umigting ang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga obispo, pari at diakono, at lahat ng namumuno at naglilingkod sa pamayanang Kristiyano, upang masundan nila ang halimbawa ng paglilingkod at pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nasa pamunuan ng mga bansa, upang maglingkod sila para sa kabutihan ng lahat, lalo na ng mga aba at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nangangailangan, upang sa pag-ibig ng Diyos at ng mga sumasampalataya sa Kanya, ang mga nagugutom ay mapakain, ang mga may sakit ay mapagaling, ang mga nagluluksa ay maaliw, ang mga api ay mapalaya, at mga naghihingalo ay mapayapa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanang Kristiyano, upang ang Eukaristiya ang tunay na maging bukal at rurok ng ating mabubuting gawa at Kristiyanong pamumuhay, at upang higit tayong mabuklod sa pag-ibig kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mahal nating yumao, nawa silang mga nakasalo sa Eukaristiya sa lupa ay makasalo sila sa piging ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tinipon kami ng iyong anak upang gunitain ang kanyang kamatayan at pagkabuhay at pagsaluhan ang kanyang pag-aalay sa hapunang ito. Alang-alang sa kanyang pagpapakasakit, dinggin mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahan, loob narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos Amang lumikha ng lahat. Sa iyong kagandahan, loob narito ang aming maiaalay. Mula sa bunga ng ubas ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay lakas. Paring naghahain para sa sansinukob, nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya ay inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod, ang mga kaanib nito sa San Sinukob. Kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Jose, at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na amin ngayong idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at na nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, na iyon aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Heso Kristo para sa amin. Pinanaranggalan namin na iyon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoong naming Heso Kristo, si Maria na maluwalhating langin birhen. Gayon din ang kayang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Thomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian.
at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdadalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsangalan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito,
Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Ang paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, inihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang manahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kahit kami ay mga kasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong umapaw na pakibigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya dapatin mo rin kami ay makaunay at makapiling na iyong mga banal na apostol at martir kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil na aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa ipinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal. Kaming pagindapating makasalo kailanman sa biging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kunin ko lang po sandali para magpasalamat sa mga tumayong mga apostol sa pagdiriwang natin ng huling hapunan na ito. At salamat sa lahat ng mga ministries and organizations sa isang magandang pagdiriwang ng ating misa sa pagsisimula ng 3 araw na ito. At sa inyo pong lahat, paalala po, sana po ay kumapit kayo ng mabuti. Maraming demonyo, maraming tukso para hindi kayo makapunta bukas sa ating pagdiriwang. Nasa sa inyo pa rin po ang desisyon, pero sana po dalangin ko makarating kayo sa pagdiriwang bukas. Hindi pa po tapos ang pagdiriwang, itutuloy ito bukas at itutuloy at tatapusin natin sa Sabado. Marami pong araw para mag-swimming, para magliwaliw. Sana po ay
ibigay nyo at ilaan itong panahong ito para kay Kristo at makikita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Magsiluhod po ang lahat.